So, P0335. Ang nakasulat, crankshaft position, sensor ay circuit. Racing Monkey CKP sensor mga boss. So, check natin yung stock. Tingnan natin kung magkamukha. Parang mas mabilis yung pag-start niya. Tingnan nyo guys, no? Oh, parang mas gumaan. Grabe, solid. Race trouble codes, are you sure? Yes. Yan mga boss, nakita nyo naman, namatay na yung check engine. Alright mga boss, ito yung ating NMAX version 2 na nag-check engine. Ayan mga bossing, no? So, nung last time nagbiyahe kami, Pampanga to Bataan, namatay ng isang beses itong aking NMAX V2. So, nagtataka ako kung anong nangyari. At yun, hinayaan ko lang siya. Tapos, after siguro isang buwan, binyahe ko siya mga boss ng medyo malapit lang. Namatay naman siya sa biyahe ng 4 na beses. So, yun, pag uwi ko, kinabukasan, nung umaga, ni-start ko na itong ating NMAX V2. Ayaw niya mag-start. Tapos, nung pangatlong start, nag-start naman siya, umandar siya. Kaya lang, kasabay na, nag-check engine siya mga boss. So, yun, na-scan ko na to guys. Pero syempre, i-scan pa din natin siya. Papakita ko sa inyo kung error code na itong ating NMAX V2 sa pagkaka-check engine niya mga boss. So, tara, check na natin. So, ito yung nabili nating scanner mga bossing. Nabili ko lang to sa TikTok. Napakamura lang nito, nasa 300 plus lang. Ito naman, adapter. Nasa 300 plus lang din. So, ang gagawin natin guys, pagdudugtungin natin itong dalawa. Yan. Tapos, ito yung gagamitin natin para dito sa ating NMAX. Ito guys, hindi ko alam kung para saan to eh. Siguro para sa ibang klase ng motor o kaya naman mga sasakyan. Pero yung sa NMAX, ito siya mga bossing. So, saksak na natin. Ito yung ano ng NMAX guys. Yan, ito. Nasa ilalim lang to ng ano, nasa tabi ng battery. So, may takip siya, yan, tatanggalin nyo lang yung takip. Tapos, pwede nyo isaksak to mga bossing, yung adapter ng scanner ninyo. Yan, pag nag-lock siya ng ganon, okay na siya mga bossing. Tapos, ayan o, hindi pa nakastart yung susi, pero umilaw na yung scanner natin. Ngayon, susiyan natin mga bossing. Yan, susiyan natin. Tapos, enter. So, ayan, hintay lang natin ng konti. Waiting for vehicle to respond. Yung nakasulat. So, ayan guys, may nakikita tayong codes found. Ayan yung check engine natin mga boss. Ayan, codes found. Tapos, enter natin. So, ayan guys, ayan yung error code natin. So, P0335. Ang nakasulat, crankshaft position, sensor ay circuit. So, ngayon guys, i-search natin siya para makita natin. Ito yung code niya mga bossing, no? The P0335 error code on Yamaha NMAX V2, also known as error 12, indicates a malfunction in the crankshaft position sensor circuit. Meron naman dito guys, sabi niya, what does P0335 mean? The code P0335 signifies a problem with the crankshaft position sensor, CKP circuit mga boss. So yun guys, sa NMAX V2. Kaya ayun guys, no, madami din nagko-comment dun sa video natin na CKP daw ang issue na itong ating NMAX V2 dahil nga P0335 siya. So ito guys, Racing Monkey na CKP sensor mga boss. Nabili ko lang to ng 400 plus. So ngayon mga boss, i-install na natin to dito sa ating NMAX V2 at chinek ko na din itong socket na sinasabi nila. Ayan guys, so hindi naman siya sunog eh. Okay na okay pa naman siya. Wala naman siyang problema mga boss, magkabilaan. At siya nga pala mga bossing, no, kapag tapos natin napalitan yung CKP natin, pwede nating i-delete guys yung ating check engine dito sa ating NMAX V2. Ayun yung kasulat guys, oh, erase codes. Pero dapat maayos muna natin yung issue. So kapag hindi na bumalik yung check engine, ibig sabihin okay na yung motor natin. So guys, umpisa na natin yung paglalagay ng ating CKP sensor. Ang una natin gagawin mga bossing, itatabi muna natin itong ating radiator. So, tatanggalin natin siya dito tapos itatabi lang natin ng ganyan. Hindi ko naman siya totaling tatanggalin mga boss kasi hindi naman ako magpapalit ng coolant. So, tatabi lang natin siya ng ganito. Itong 4 na 10mm muna mga bossing, tatanggalin natin.
So ayan guys, tabi lang natin to ng konti, itong radiator natin. Itali na lang natin dito banda mga boss, para hindi siya abala pag tinanggal natin tong cover. 8mm. Okay guys, 8mm yun na tornilyo. Yun. Ito na yung cover natin mga boss. Ngayon naman, dito naman tayo sa fan ng magneto. 10mm. Right. 17mm. Kailangan talaga mga bossing pag magtatanggal kayo ng ganito, meron kayong tool na ganito, yung impact wrench. So yun guys, basic na basic lang magtanggal. Oh. Tapos, kung natanggal nyo na yan, huwag nyo kakalimutan, may kasama yung guys, washer dito. Yan, huwag nyo kakalimutan to mga boss. At ang pinaka-importante sa lahat, dapat meron kayong puller, pangkuha ng magneto mga bossing. Kung wala kayo neto, baka hindi niyo mabunot itong ating guys, itong ating magneto, kasi may magnet yan mga bossing eh. Pag ilalagay nyo to guys, pabaliktad yung thread nya. Yan. So ngayon, i-impact wrench natin to mga bossing para lumabas yung ating magneto. Ayan guys, nakakita nyo naman, lumabas na yung magneto natin. Ayan guys, oh. Yan, so kailangan talaga meron yung impact wrench o kaya naman puller. Yan mga boss, napaka-importanting tool nito. At ito na kagad yung stator natin. Dito na tayo sa ating stator. So meron tayong tatlong tornilyo na tatanggalin dito. Kailangan natin ng size 5 na Allen wrench na katulad nito mga boss. At meron din siyang screw dito mga bossing. Ito yung screw ng CKP natin. Okay mga boss, bago natin tuluyang hugutin itong ating stator, bunutin na natin guys yung socket niya dito. Yan, may socket siya dyan sa taas. Yan, tanggal na kasi. So, tanggal na pala. So, napakadumi. Wait lang, tanggalin ko muna yung socket. Yan guys, nabunot na natin yung socket ng CKP. So, ngayon naman meron pang isang tornilyo dito. Tanggalin muna natin. Yan mga boss. Ito yung parang clamp na nakaklamp dito sa mga wire niya. Pagtanggal natin, kunin na natin to. Pwede na natin tanggalin itong ating CKP. Alright. Yun mga boss, tanggal na natin yung CKP sensor. Ito na siya mga boss. Na guys, yung CKP sensor natin. Yan, tanggal na. So, basic lang siyang tanggalin mga bossing, no? Pero madami lang tayo talagang tornilyong tatanggalin. At tsaga-tsaga lang, okay naman. Madali lang naman. Bago ko tuluyang ilagay itong ating bagong CKP sensor mga boss, kailangan ko munang linisan tong aking
stator side kasi talaga namang napakadumi mga bossing. So yun mga boss, nalinisan ko na itong ating stator side ng motor natin. Yan mga boss oh. So dinegreaser ko yan mga boss. Ito yung ginamit ko. Yan. All-purpose degreaser. Kung naghahanap kayo nito mga boss, mura lang to. Check nyo na lang dun sa aking TikTok account mga bossing. Yan oh. So kung magpapalit kayo ng CKP sensor mga boss, mas mabuti talaga na linisin nyo na. Kasi yun na din yung ano guys sayang din yung bukas ng stator side nyo kung di nyo palilinisin. So yun, install na natin itong ating Racing Monkey CKP sensor. Okay mga boss, buksan na natin. Ayan. Racing Monkey CKP sensor mga boss. So check natin yung stock. Tingnan natin kung magkamukha. Yan. Ganunin natin. Paano ba? Yan guys, saktong-sakto siya. Yan oh. All goods na all goods. So same na same mga boss no. Yung CKP. At ito nga din pala yung box niya. Yan. So, shoot nyo lang siya mga boss. Yan, hanggang sumakto yung dalawang tornilyuhan niya sa likod mga bossing. So, hindi naman kayo malilito kung saan nyo ilalagay dyan. Meron tornilyuhan yan mga boss, hindi kayo malilito talaga dyan. So, yan. Higpitan nyo lang hanggang sa maglapat. Yan, dapat lapat siya mga boss katulad ng ganyan. Yan o. Tapos, sakto yung tornilyuhan niya sa likod. Yan, saktong higpit lang mga boss. Huwag nyo masyadong pakahigpit, di naman matatanggal yan. Sakto lang. Yan. So okay na guys. Ito na, ilalagay na natin yung clamp dito sa likod. Yan mga boss, okay na, na-install na natin itong ating CKP. So ang next na gagawin natin mga boss, i-connect na natin itong kanyang socket. Yan. So yun guys, saktong-sakto mga boss. Ngayon, balik na natin. Pitan na natin. So ayan mga boss, okay na itong ating stator na ibalik na natin. At lalagyan na natin yung magneto, tapos lalagyan na natin guys yung makatakip niya, tapos testing na natin itong ating NMAX V2 kung okay nga ba. Yan. Alright. Siyempre yung tornilyo guys, tsaka yung washer, huwag nyo kakalimutan. Ito na natin. All goods mga boss. So ngayon, pwede na natin testingin muna itong ating NMAX V2 kung aandar ba siya kagad. So start natin siya mga boss. Yan. Meron pa din check engine yan. Siyempre, hindi pa natin dinidelete. So start na natin guys. Yun o. One click. One click mga boss. Tsaka parang mas bumilis yung pag-start niya guys. Ulitin natin. Ulitin natin ha.
parang mas mabilis yung pag-start niya. Tingnan nyo guys, no? Oh, parang mas gumaan. Grabe, solid. Solid mga boss. Combine natin. Okay guys, patayin muna natin. At i-delete na natin yung kanyang check engine. Yan, umilaw na mga boss. Dito tayo sa taas. Susiyan natin guys itong ating NMAX. Yan, kung makita nyo, check engine. Yan guys, di-delete na natin to. Wait lang natin. Okay guys, read code muna natin. Yan o, P0335 crankshaft position sensor A circuit. So yan guys, no, buti na lang nakapagpalit na tayo ng CKP. Ngayon enter, baba tayo sa number 2, erase code. Enter. Yan guys, may nakasulat, erase trouble codes, are you sure? Yes. Yan mga boss, nakita nyo naman, namatay na yung check engine. So, makikita natin na okay na yung ginawa natin guys kapag hindi na bumalik yung check engine mga boss na itong motor natin. So yun guys, okay na yung motor natin. Sana hindi na bumalik yung check engine. Pag di na bumalik yung check engine, ibig sabihin tama yung ginawa natin mga boss. So, sana tumagal itong Racing Monkey na CKP sensor natin kasi napakadaming tatanggalin mga bossing pag magpapalit kayo. Babalik ko muna yung mga tinanggal kong takip dito. Finally, natapos na nating install yung ating bagong CKP na Racing Monkey mga boss. At start natin. Yan guys, na-delete na natin yung check engine mga boss. At tignan nyo naman mga boss, lalong naging smooth yung pag-i-start ng motor natin, hindi na siya nahihirapan. So bago kasi itong mag-check engine, bago masira yung CKP natin, parang nahihirapan na siya mag-start mga boss. So ngayon, testingin natin. Smooth na smooth mga bossing yung pag-start niya ngayon. All goods. Combine natin mga boss. Alright guys, sana okay yung ginawa natin. Pero as of now mga boss, all goods naman. Magandang umandar yung motor natin. So, di ko muna ibabalik to yung mga takip niya kasi magpapalit pa ako ng spark plug. So guys, no, bago natin tapusin itong video natin ngayong araw, gusto ko muna maipakita sa inyo yung mga tools na ginamit ko. Ito, isang set ng 12 pieces socket wrench set. Tapos yung pinalinis natin ng stator. Guys, tignan nyo, napakadumi, napakadaming dumi, oh. Solid, buti na lang meron tayo nito. All-purpose degreaser, napakamura lang yan at napaka-effective. At ito guys, scanner. Ito mga boss, napakalaking tulong din nito. Scanner natin, tapos syempre yung kanyang adapter. Racing Monkey. At ito guys, nagamit din natin to. 36 pieces socket wrench set, tool set mga boss. Ay 53 pieces pala, yan, oh. So guys, ito pa, grasa, high temp, itong Allen puller na Flyman. Ano to, ginamit ko din kanina to, may matigas na tornilyo kanina guys, itong impact drive. Yan, napakalaking tulong. Mga tawag dito, mga toolbox mga boss. Lahat ng yan pwede nyo mabili doon sa aking TikTok shop guys. Visit nyo lang ako doon, search nyo lang sa TikTok. Ako si Boki. At ito nga pala yung pinalitan nating CKP. And guys, buti na lang talaga at napalitan na natin. Yun, kung ganito din yung mga naging issue ng NMAX V2 ninyo guys, yung basta na lang namamatay pero pag ini-start nyo, okay naman. Nangyari kasi dito sa NMAX ko, bumabiyahe ako, habang umaandar, biglang namamatay. Tapos pag huminto ka sa gilid, i-start mo siya, okay naman. So, ganun guys, no? Pagdating ng ilang araw, nag-check engine na din. At yun, base sa na-scan natin guys, CKP nga yung sira na itong NMAX V2 natin. Pero yung socket na dito, sabi kasi nila, pwede rin daw maging issue to mga bossing. Pero chinek ko, okay naman. Meron na pa naman akong AdPro, yung guys, pinapalit sa socket. Pero hindi ko pa siya nilagay kasi okay naman siya, eh. So, yun. Sana naging okay itong vlog natin na to. Sana nakatulong sa mga katulad kong naka-NMAX, Aerox. Dito ko natatapusin yung ating vlog. Sana may natutunan kayo guys. At sa tingin ko, kahit kayo rin, kaya nyo na magpalit ng CKP kapag nasira yung mga CKP ninyo. Ito mga bossing, no?
Ulitin ko, 400 plus pesos ko lang ito nabili. Maglalagay na lang din ako ng link dyan sa description kung saan ko nabili to. At yun guys, yung mga tools natin, meron lahat yan sa aking TikTok shop. I-search nyo lang ulit, ako si Boki. So yun, maraming salamat mga bossing. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ako si Boki Motovlog. Maraming salamat mga boss. Kita-kita tayo sa ating next video. Maraming salamat.